So, unang gagawin natin, hanapin lang natin ang ating Play Store, then pagkatapos, i-click lang natin. And then pagkatapos, i-type lang natin ang GCash, then pagkatapos, click natin ang install. So, antayin lang po natin ma-install yan, then pagkatapos, i-click natin ang open. Then after that, may makikita tayong request permission, i-click lang po natin ang okay. After that, may makikita kayong allow GCash to take pictures and record video. Pwede nyo pong i-click yan while using this app, pero wag yung don't allow. Kasi magkakaproblema kayo maya-maya kapag nagpapa-verify kayo sa pag-send ng inyong document. Then after that, may makikita kayong welcome to GCash. So ngayon magpapa-register pa lang tayo. So i-click natin yung register. Then after that, papupunta tayo sa paglalagay ng cellphone number na gusto nating ipa-register sa ating GCash. And make sure guys, active at nasa inyo yung cellphone number na yon kasi magsasend ng OTP si GCash sa inyo. So pag okay na, i-click nyo lang po ang next. Then after that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng OTP na sinend ni GCash sa ating cellphone number na pina-register. So kagaya ng sabi ko, dapat active talaga yung cellphone number na ipaparegister ninyo kasi magsasend ng OTP si GCash doon. Then after that, ilagay na po natin dito and make sure tama yung OTP na nilagay ninyo dyan kasi pag mali, hindi po tatanggapin yan. Then pag okay na double check nyo na, i-click nyo po ang submit. And then after that, mapupunta na tayo sa pag-fill up ng form tungkol sa ating sarili kagaya ng first name, middle name, last name, birthday, address, at email address. Make sure yung email address na ilalagay ninyo is active kasi may isasend na verification mamaya si GCash doon. So after that, double check nyo na lang po. Then pagkatapos, click nyo ang next. Then after that, mapupunta tayo sa pagre-review ng information na nilagay natin kanina. Yung full name, birthday, address, yung email address. So double check nyo po kung tama lahat. Then after that, dito naman tayo sa paglalagay ng referral code. Pero ito, optional lang. Pag wala kayong referral, pwede rin na hindi nyo na fill upan yan. Then pag okay na lahat, i-click nyo po ang next. Then after that, mapupunta na tayo sa paglalagay ng PIN sa ating GCash account. And make sure daw po yung hindi obvious na PIN yung ilalagay ninyo kagaya ng 111, 1234 or yung birthday ninyo kasi madali pong makuha yan. And dapat po magkatulad yung password ninyo at yung confirm password para tatanggapin ni GCash yan. So pag okay na po, i-click nyo po ang submit. Then after that, may marireceive tayong congratulations, successful na daw yung pag-create natin ng GCash account. Then after that, i-click natin ang proceed to login. Then after that, mapupunta na tayo sa ating GCash account. Dito, marami na tayong pwedeng gawin. Pwedeng mag-cash in, mag-send money, mag-save, mag-buy load, ganyan, pay bills, bank transfer. So marami na tayong pwedeng magagawa dito. Pero kung gusto niyo talaga magamit lahat yan, need nyo pa pong i-verify yung account ninyo. So ngayon, i-click lang po natin yung profile para ma-verify yung account natin. Then pagkatapos makikita natin sa ating profile na basic level pa lang tayo. Hindi pa semi-verified at fully verified yung account natin. So kailangan nating i-verify yan. Click lang po natin ang verify now. So ayan, kasi basic user pa lang tayo, so dapat ma-verify daw yung account natin para secure at ma-access natin lahat ng mga services ni GCash. So ito yung mga kailangan para ma-verify yung account natin. Isang valid ID, tapos i-scan yung face natin, tapos mag-fill up tayo ng information. And kung gusto nyo malaman yung mga valid IDs na tinatanggap ni GCash, i-click nyo lang po ang valid IDs. So sa ngayon, ito po yung mga listahan ng mga valid IDs na tinatanggap ni GCash. So kung meron kayo kahit isa sa mga yan, i-click nyo ang Get Verified. So mapupunta kayo sa pagseselect ng available na ID ninyo. And kung wala pa dyan, i-click nyo yung See More ID. So after nyo maklik yung ID na available sa inyo, mapupunta na kayo sa pagpipicture nito. Pero make sure klaro yung ID na pinicturean ninyo kasi pag hindi, magiging ganito yung resulta. Hindi daw po klaro at hindi mababasa yung pagka-picture ng ID natin. So dapat klaro at nababasa po. So ulitin nyo na lang po ang pagka-picture. Then after that, mapupunta na tayo sa pag-take ng selfie. I-click lang po natin ang next. Then may makikita kayong bilog dyan. Ipasok nyo lang po yung mukha ninyo. Then after 3 seconds, automatic po na
mag-i-scan po sila. Then after that, mapupunta na tayo sa last step sa pag-fill up ng kompletong personal information natin. Dito nakikita nyo yung ID type, automatic na may nakalagay dyan. Then nakuha na din nila yung ID number ng ID na pinictura natin kanina. So mga kailangan lang natin fill upan dito is yung mga blanco lang, yung wala pang nakalagay. So pag okay na lahat, i-click nyo ang next. So after nyo mag-click yung next, tapos may hindi kayo na fill upan, magiging pula po yan. So kailangan yung fill upan lahat para makaproceed kayo. So double check nyo na lang po lahat. Then pagkatapos, pag okay na, i-click nyo yung I accept the terms and condition. Then pagkatapos, i-click nyo ang confirm. Then after that, may makikita kayong ganito na nasubmit na daw yung application ninyo. Pero kailangan ng 7 days para ma-review yung pinasa ninyo. At pagkatapos ng mga ilang araw, may marireceive kayong text na kagaya nito. Congratulations daw kasi fully verified na yung GCash account ninyo. Pwede nyo na magamit lahat ng mga services na ino-offer nila. So yun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na to, and please like, share, and subscribe to my YouTube channel, and please don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko. So yun lang, thank you and God bless everyone!